patapos ng ating programa, ito naman po, buhay at kaligtasan ng tao ang nakataya sa oras ng aksidente. Ito ang dahilan kung bakit merong mga protective gears tulad ng helmet na ginagamit ng lahat ng driver at pasahero ng nagmomotorsiklo. Kaya naman sa pagpili ng safety gears, mahalagang malaman ang tamang kalidad ng helmet dahil ito rin ang posibleng makapagsalba sa buhay ng magsusuot nito. Narito ang report. Batay sa Metro Manila Accident Reporting and Analysis System noong 2009, ang aksidente sa motorsiklo ang isa sa mga dahilan ng pagkamatay ng mga motorista. Sa 370 bilang ng nasawi sa vehicular accidents noong 2009, 100 at 9 rito ay aksidente sa motorsiklo. Upang mapababa ang bilang, isinabatas ang Republic Act 10054 o ang Motorcycle Helmet Act of 2009. Ito ay nag-uutos sa mga nagmomotorsiklo na gumamit ng helmet na may marka ng PS o Philippine Standard at ICC o Import Commodity Clearance mula sa Bureau of Product Standards. Layunin nito na mabawasan ang dumaraning bilang ng mga nasasawi dulot ng head injuries ng mga nagmomotor kapag na-aksidente. Ayon kay Secretary General Albert Sonsing ng Philippine Global Road Safety Partnership, ang ulo ang pinakadelikado sa oras ng aksidente, kaya't marapat na malaman ng bawat nakamotor ang kahalagahan ng pagsusuot ng dekalidad na helmet. Ang halaga ng helmet, yan ay panangga sa ulo, no? Na kung sakasakaling ikaw ay tumumba o tumapon sa iyong sinasakyang motorsiklo, eh yung ulo mo ay protektado. At diyan papasok ngayon yung tamang helmet na suot mo, no? Hindi yung helmet na kung saan lang nabili. Sa bahaging ito ng EDSA Cubao, talamak ang bentahan ng mga motorcycle accessories, kabilang na din ang mga substandard na helmet. Ayon sa nagbebenta ng mga helmet na ito, ang mga ibinebenta nila ay Class A na imitasyon lamang ng mga nasa listahan ng accredited helmet brands. Meron ding Class B na ayon sa nagtitinda ay sertipikado ng Department of Trade and Industry o DTI. Makikita rin ang nakalakip na papel sa loob ng ibinebentang helmet, nagpapatunay umano na dekalidad ang mga ibinebenta nila. Pinabulaan na naman ng DTI ang otorisasyon ng mga peke at substandard na helmet na ibinebenta rito. Wala pong dapat Class A, Class B. Kapag ang helmet ay dumating yan or ginawa or local distribution, dapat pumasa yan sa pamantayan ng Department of Trade and Industry. So wala tayong such classification na Class A or Class B. Kasama na rin dito ang kapansin-pansin pagkakaroon ng ICC stickers na nakadikit sa mga ito. Ganoon din na makikita sa mga tindahan ng helmet sa Quiapo area. Ilan sa mga helmet brands na ibinebenta dito ay napag-alamang wala sa listahan ng DTI. Ibig sabihin, ang mga helmet na ibinebenta rito ay hindi pumasa at hindi inaprubahan ng DTI para ibenta sa merkado. Kabilang din sa mga helmet na ibinebenta sa mga tindahan sa may bahaging ito ng Quiapo area ay wala pang nakadikit na PS o ICC marks. Wala pa siyang ICC, no? Meron niya lalagyan ako. Kayo yung maglalagay? Meron kayo? Ito din wala pang ICC, no? Hindi lalagyan ko natin yan. Pag binili ko, lalagyan nyo. Mahigpit na ipinagbabawal ng DTI ang ganitong kalakaran. Ayon kay Engineer Mario Gaudiano ng Bureau of Product Standards, so yung import commodity clearance sticker na ito, ikinakabit yan ng mga traders. Ng mga importers bago nila ito ibigay sa kanilang mga distributor or sa mga traders. So hindi po dapat na ang magkabit nito ay yung vendor. Paglabas doon sa warehouse ng mga importer, nakakabit na po ito. upang makatiyak sa helmet na bibilhin, kailangan mo nang hanapin ng mamimili mula sa traders ang certificate na mula sa ahensya. Doon sa certificate kasi, whether it is PS Mark or ICC Mark, sa PS Mark, nandoon po yung mga brands na binigyan natin ng na sinama natin sa mga scope ng lisensya nila. Kapag nandoon po doon sa dokumento yung brands na binigyan namin ng PS certification mark, mas safe po tayo na bumili ng helmet na yon. Para naman sa mga ICC stickers, kailangang magtugma ang serial numbers na naka-emboss dito at sa certificate para masigurong dumaan nga sa pagsusuri ng DTI ang helmet na bibilhin at garantisadong ligtas gamitin. Ang may kalidad na helmet ay kailangang magtaglay ng mga sumusunod: outer shell na gawa sa dekalidad na plastic material, mga protective padding na mag-absorb ng impact sa oras na aksidente, edge trim at retention system na magpapanatili naman ng helmet sa ulo ng motorista.
Hindi tulad sa ganitong uri ng helmet na may limitadong protection lamang, kagaya ng ilang ibinebentang helmet na aming nakunan. Sinang-ayunan ni Jobert Bonalos, chairman ng Motorcycle Rights Organization, ang full-faced helmets na pinakaangkop na gamitin, lalo na sa mga nagsisimula pa lamang magmotorsiklo. Dagdag pa niya, dapat din magsuot ng armored jackets na magpoprotekta sa balikat, siko at likurang bahagi ng katawan at gloves. Gayun din ang knee protectors o pantalon na may built-in pads. Huwag ding magtsinelas habang nagmomotor. Ang sapatos na may sintas umano ang pinakaangkop gamitin para sa proteksyon ng paa at madaling pag-operate ng motor, lalong-lalo na ang brake nito. Ayon pa kay Bonalos, mahigpit na pagpapatupad ng batas ang kailangan upang matiyak ang kalidad ng ibinebentang helmet. Mas mainam umano na sa mga tindahan ng mga helmet na ito ang konsentrasyon ng pagsugpo sa kalakaran ng substandard helmets at hindi lamang sa mga taong nakakagamit na ng mga ito. Kasi for example, if I'm a helmet supplier, I'm going to apply for 50,000 stickers. I won't bring all 50,000 helmets to DTI to get inspected. I'll say I have a stock of 50,000 helmets. These are my documentation proving that they're within standard. Pero pagka binigay na sa akin yung sticker, DTI wouldn't know whether I'm putting it on the helmet I declared or some other type of helmet na gusto ko lang ibenta. So there are situations like that. And we see that every day with the stores, especially the sidewalk stores that sell helmets, substandard helmets with ICC. We see that every day. Siniguro naman ng DTI ang agarang aksyon ukol dito, lalo pat kaligtasan ng mamimili ang nakataya. Ang sino mang mahuhuling nakamotor na hindi suot ang standard protective helmet ay pagmumultahin ng hindi bababa sa 1,500 hanggang 10,000 piso. Kasama na rin dito ang pagkumpiska ng lisensya kung aabot naman sa ika-4 at sunod-sunod ang paglabag. Sa mga nagbebenta o dealer naman ng mga helmet na walang PS at ICC mark o di kaya'y hindi pumasa sa standard ng Bureau of Product Standards ay magmumulta ng hindi bababa sa 10,000 piso hanggang 20,000 piso. 3,000 piso hanggang 5,000 piso naman ang multa sa sino mang mahuhuling gumagamit at nagbebenta ng substandard motorcycle helmets na walang PS o ICC marks. At panghuli, ang pamemeke ng mga PS o ICC marks naman ay pagmumultahin ng hindi bababa sa 10,000 piso hanggang 20,000 piso. Pero higit pa sa pagsunod sa safety standards ng kahit anong produkto na ating binibili ay ang pag-iwas sa alanganing pagsingit-singit ng mga nakamotor at pagsunod sa batas trapiko. You may have the best equipment, the best helmet, the best jacket, the best shoes, the best gloves, or even the best bike. But if your attitude towards riding is, somewhat out of place, may kalalagyan ka talaga eh. Para sa Serbisyo All Access, June Del Rosario.